Our gospel reading is from John 3, 1 to 17. We are reading from the NRSV UE translation. Now there was a Pharisee named Nicodemus, a leader of the Jews. He came to Jesus by night and said to him, "Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with that person." Jesus answered him, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God without being born from above." Nicodemus said to him, "How can anyone be born after having grown old? Can one enter a second time into the mother's womb and be born?" Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. What is born of the flesh is flesh, and what is born of the spirit is spirit. Do not be astonished that I said to you, 'You must be born from above.' The wind blows where it chooses, and you hear the sound of it, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." Nicodemus said to him, "How can these things be?" Jesus answered him, "Are you the teacher of Israel, yet you do not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know and testify to what we have seen, yet you do not receive our testimony. If I have told you about earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you about heavenly things? No one has ascended into heaven except the one who descended from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him may not perish, but have eternal life. Indeed, God did not send the Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him." Listen to what the Holy Spirit is telling us today. May the preaching we receive inspire us, comfort us, and challenge us. Amen. So sa ating pagbasa, nakatagpo si Jesus si Nicodemo sa gitna ng kadiliman. Si Nicodemo ay isang taong may mataas na katayuan, ngunit may dalang mga tanong na hindi masagot ng kanyang tradisyon. Sinabi sa kanya ni Jesus, maliban na ang tao ay pinanganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Bilang isang Katoliko at Kristiyanong bakla, madalas kong nararamdaman na ako si Nicodemo. Sa Juan 3, pumunta siya kay Jesus sa ilalim ng takip ng gabi. Bakit gabi? Siguro dahil takot siya na sabihin ng kapwa niya Pariseo. Siguro dahil hindi pa niya kayang pangatawanan sa harap ng marami ang kuryosidad ng pananampalataya niya. So, ganun din ako. Maraming tanong, maraming takot. Until now, hindi pa rin ako sigurado sa aking pananampalataya. Ganyan din ang pakiramdam ko sa tuwing naririnig ko ang mga panghusgang salita sa paligid. Ang sabi nila, mali ako, makasalanan ako, hindi karapat-dapat. Ang mga salitang ito ay parang kadiliman, nagpapalayo sa akin sa liwanag ng Diyos. Sa aking paglalakbay o sa ating paglalakbay bilang mga LGBTQIA+ na mananampalataya, ang pag-uusap ni Jesus at Nicodemo ay tila isang salamin. Tulad ni Nicodemo, marami sa atin ang lumalapit sa Diyos sa gabi o sa gitna ng kadiliman, dala ng takot, sasabihin ng iba, dala ng bigat ng ating pagkakakilanlan, at dala ng tanong na, tatanggapin ba ako?
Karapat-dapat ba ako? Ang sagot ni Jesus ay hindi paghatol, kung hindi isang paanyaya. Kailangan kayo ay ipinanganak na muli. Ang muling pagsilang na ito ay hindi nangangahulugang kailangan burahin ang ating kulay. Sa halip, ito ay pagpapaubaya sa banal na espiritu na linisin ang ating paningin upang makita natin ang ating sarili ayon sa tingin ng Diyos. Mahalaga, banal, at sapat. Ang konseptong ito ay muling pagsilang ay madalas gamitin laban sa atin upang sabihin kailangan nating magbago o itatwa ang ating tunay na pagkatao. Ngunit sa mas malalim na espiritual na pangunawa, ang muling pagsilang na tinutukoy ni Jesus ay hindi pagpatay sa ating katotohanan, kung hindi pagyakap sa ating banal na pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos at malaya sa tanikala ng mapanghusga ng mundo. Mahirap isabuhay ang gospel na ito sa mundong puno ng limitasyon, ngunit dito pumapasok ang tunay na milagro ng Espiritu Santo. Aaminin ko, hindi madali. May mga araw na mabigat ang krus ng diskriminasyon at pagdududa. Subalit gaya ng hangin na binanggit sa bersikulo 8 na umiihip kung saan ito nais. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi nakakulong sa kahon ng tradisyon. Tuwing ako'y humihingi ng patnubay, ipinapaalala ng Diyos sa akin na kanyang grasya ay sapat. Ang aking pagkatao ay hindi hadlang sa aking paglilingkod. Ito ay aking natatanging paraan upang ipakita ang makulay at malawak na pag-ibig ng may likha. Hindi ako o tayo tinawag para maging perpekto ayon sa pamantayan ng tao, kung hindi para maging tapat sa ilalim ng biyaya. Ang paglilingkod ay hindi lamang ginagawa sa loob ng simbahan. Ito ay sinasabuhay natin sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na pakikibaka, unang-una, sa ating pamilya. Madalas, sa pamilya tayo nahahamon. Maraming mga kamag-anak na hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap ang akin o ang iyong katotohanan. Kung saan minsan ay kailangan pa nating patunayan ang halaga sa kabila ng ating pagkakaiba. Ang marinig ang mga patama sa hapag ng kainan o ang maramdamang tila may limitasyon ang pagmamahal nila sa iyo. Pero subalit sa kabila nito, pinili ko o pinipili nating manatiling mapagmahal na anak o kapatid o kamag-anak. Kapag tayo ang unang tumutulong sa oras ng pangangailangan. Kapag ikaw ang nag-aalaga sa mga magulang na may sakit, nang walang pag-aalinlangan, ipinapakita mo ang gospel in action. Pinapatunayan natin na ang pag-ibig ng isang LGBTQIA+ member ay hindi nababawasan ng kanilang panghusga. Hindi lang ako ang nakaranas, halos lahat sa atin. Na kahit inaalipos na tayo, sinasaktan ng mga mahal natin sa buhay, hindi natin to iniisip. Pag may mga mahal tayo sa buhay, nangangailangan ng tulong o
o aruga natin. Tayo ang unang tutugon kahit tayo ay nasasaktan. Yan ang pag-ibig na kaya natin ibigay. At tawag dyan ay grasya. Sa ating trabaho. Sa mundo ng trabaho, madalas tayong kailangan magtrabaho ng doble upang patunayan sa ating mga kasamahan ang ating halaga. Kung saan ang profesionalismo ay nahaluan natin ng pagtitimpi at pagmamahal kahit sa mga hindi nakakaunawa sa atin. Ang harapin ng mga microaggressions o ang pakiramdam na kailangang itago ang ilang bahagi ng ating sarili upang hindi mapag-usapan. Ang ating katapatan sa trabaho at pagiging go-to person natin sa ating mga kasamahan ay isang forma ng ministeryo. Sa magitan ng pagiging mahusay at mabuting katrabaho, binabali natin ang mga maling akala. Naglilingkod tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng dangal sa ayon sa ating propesyon. Habang tahimik na nanalangin para sa mga kasamahang hindi pa bukas ang isipan. At lahat tayo, ako, noon, takot. Naghahanap ng isang grupo, community, na kung saan pwede tayong maging totoo sa ating naramdaman, totoo sa ating pagkatao, at tanggap tayo bilang tayo. At walang halong panghusga. At dito ako dinala sa simbahan ng Open Table MCC. MCC Manila pa noon, year 2000. So alam nyo na kung ilang taon na ako ngayon. Diba? So, siguro sa atin ito, ako yung pinaka, alam mo na, malapit na maging dalawang citizenship. Nang sabihin ni Jesus na kailangan ipanganak na muli, hindi niya ibig sabihin na burahin natin kung sino tayo. Ang muling pagsilang ay ang pag-iwan sa mga lumang paniniwala na ang pag-ibig ng Diyos ay limitado lamang sa iilan. Sa Open Table MCC, natutunan ko na ang aking pagkatao bilang LGBT ay hindi hadlang, kung hindi isang bahagi ng aking paglalakbay. Ang muling pagsilang para sa akin ay ang pagtanggap na tayo ay nilikha ng Diyos ng may layunin. At ang kanyang espiritu ay umiihip kung saan nais niya. Hindi ito nakakulong sa mga tradisyong puno ng puot. Dito sa ating komunidad, ang paglilingkod ay may ibang lalim. Ang ating tahanan kung saan ang pag-ibig ay walang pasubali, dito natin nararamdaman ng paglilingkod sa Diyos ay tunay na inklusibo. Madalas gamitin ang Biblia para sa katulad natin, para takutin tayo. Pero sa Juan 3, versikulo 16 hanggang 17, ang pinakamatibay nating sandigan. Actually, ito yung ito yung gumising sa akin. Ito yung nagbigay sa akin ng pundasyon na hawak ko until now. Tapos nasabi kong hindi talaga ako pagkakamali. Hindi. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Pinadala niya ang kanyang anak. At kung sino man ang maniwala sa Kanya ay hindi
niya pabayaan at kanyang iligtas. Hindi sinabi na ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga diretso ang buhay. Sinabi niya sa lahat, hindi lang sa iilan. Kasama ako doon, kasama ka doon, kasama tayong lahat. Ang salitang sanlibutan ay walang itinatangi. Lahat niyayakap. At ang pinakahalaga para sa atin, mga nakaranas ng diskriminasyon, ay ang talatang 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Kung hindi, upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Kung ang Diyos mismo ay hindi na parito upang umatol, sino sa mga tao sa paligid natin para gawin iyon? Ang pagod mula sa labas ng mundo ay dinadala natin sa loob ng simbahan. Minsan mahirap maglingkod kapag ikaw mismo ay sugatan. Hindi tumitigil ang ingay ng mundo kapag umakbang tayo papasok sa pinto ng simbahan. Ang bawat isa sa atin may dalang bigat na bagahe. Mga pangusgang tingin mula sa trabaho, ang pagod ng pakipagsapalaran sa sistemang hindi tayo laging kinikilala. At ang mga sugat ng nakaraan na tila ayaw maghilom. Napakahirap magbigay ng liwanag o ang sarili mong mitsa ay halos napundi na. Minsan, ang paglingkod ay nagiging isang pakikibaka. Paano ka aawit ng pag-asa kung ang puso mo ay puno ng pag-aalinlangan? Paano ka mag-aayos ng upuan para sa iba kung ikaw mismo ay naghahanap ng lugar na matitigilan? Ngunit dito papasok ang tunay na diwa ng grasya. Ang paglilingkod ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto. Ang ating mga sugat ay hindi hadlang sa ating ministeryo. Sa halip, ito ang nabibigay sa atin ng lalim at malasakit na hindi matutumbasan ng sino man, hindi pa kailanman nasaktan. Sa loob ng simbahan, ang ating pagod ay kinikilala. Ang ating sugat ay hinahayaang huminga. At damang-dama ko yun dito sa Open Table MCC. Ang pag-aayos ng upuan ay hindi lamang paghahanda ng espasyo. Ito ay pagtitiyak na mayroong lugar ang bawat ligaw na kaluluwa sa pag-awit sa koro o simpleng pagyakap sa isang bagong miyembro na takot, naghahanap ng pagtanggap. Ikaw, ako, ay nagiging daluyan ng muling pagsilang para sa iba. Ang Open Table MCC ay nagsisilbing patunay na ang Diyos ay hindi limitado ng pader ng tradisyon. Ang paglingkod natin dito, ang paglingkod ko dito, ay isang deklarasyon. Narito ako, narito tayo, tinawag ng Diyos karapat-dapat.
ang bawat maliit na gawain sa loob ng Open Table MCC ay isang radikal na akto ng pag-ibig. Ang pag-awit sa koro ay hindi lamang paglabas ng himig. Ito ay pagkaparinig ng boses na minsang pinatahimik ng tradisyon. Kapag niyakap mo ang isang bagong membro ng puno ng takot at pag-aalinlangan, hindi mo lang siya tinatanggap sa isang organisasyon. Ibinabalik mo sa kanya ang kanyang dignidad, at ang Open Table ay isang buhay na patunay ng pag-ibig ng Diyos ay parang karagatan na hindi kayang ikulong ng mga pader ng mga makitid na doktrina. Ang ating paglilingkod ay isang matapang na deklarasyon laban sa lahat na nagsabing ikaw ay kulang o mali. Sa bawat pagkakataon ikaw ay tumitindig para sa iba, sinasabi mo sa mundo, narito ako, hindi dahil sa pahintulot ng tao, kundi dahil sa tawag ng Diyos. Ako ay buo, ako ay pinili, at ako ay karapat-dapat. Hindi madali maging asin at ilaw. Sa mundong madalas ay ayaw tayong pasikatin. Ngunit ang muling pagsilang sa Espiritu ay nangangahulugan na hindi tayo umaasa sa sariling lakas. Tuwing nararamdaman mo ang pagod, tandaan mo ang hangin, ang Espiritu ay umiihip kung saan ito nais. Hayaan mong tangayin ka ng hangin ito patungo sa mga tao na nangangailangan sa iyong kalinga. Ang iyong pagkatao ay hindi hadlang. Ito ang iyong platform upang ipakita na ang grasya ng Diyos ay sapat, makulay, at para sa lahat.